Isang mainit na tsokolate po, pakidagdagan ng maraming cream. Salamat. Isang desisyon na iwanan ang Amerika para sa kinabukasan ng maana. Ito ang bombang inihulok ng isang 38 taong gulang na arkitekto mula sa Portland na gumulantang sa American Family Policy Institute. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng nakalipas na 50 taon. Isang grupo ng mga edukado at middle class na pamilya ang sabay-sabay na umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na bilang ang inilabas. Sa taong 2025, ang bilang ng Amerikanong naninirahan sa Pilipinas ay umabot sa 213,847. Ito ay isang dambuhalang 417% na pagtaas mula 5 taon na ang nakalipas. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang pagkakakilanlan. 78% sa kanila ay mga profesional na kumikita nga higit sa 1,100 kada taon at karamihan ay mga batang magulang na may average na 2-3 na anak. Ano nga ba ang natakpuan ng Amerikanong ito matapos lumipat ng halos 13,000 kilometro? Ngayon, magsisimula na ang kanilang nakakagulat na tunay na kwento. May mga pagkataong mas matindi pa ang realidad kaysa sa imahinasyon. Ito ang kwento ang nakababata kong kapatid na ilang taon ang agwat sa akin. Tiniyak na niya ang isang magandang kinabukasan sa pagpasok sa isang kilalang law school sa Amerika. 6 na buwan na lang ay magtatapos na sana siya. Ngunit isang hapon, ibinigay niya ang isang desisyon na hindi namin inaasahan. Kuya, hindi na ako kukuhang guard exam. Pupunta ako sa Pilipinas para magpakasal. Natigilan kaming lahat na nahahapunan. Ano? Nagbibiro ka ba? Huminto sa ere ang tinidor ng aming ama. Tatalikuran kapatid ko ang pagiging abogado para pakasalan ang isang lalaking Pilipino at isang tabi ang lahat ng kanyang plano. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi. Seryoso ako. Nagpasya na kaming magpakasal ni Angelo. Angelo. Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyon. At isa pa siyang Pilipino. Wala ni isa sa aming pamilya ang nakarating na sa Asya. Lily, ano ba yung pinagsasabi mo? 3 taon kang naaral na halos mamatay ka na. At bar exam na lang ang kulang. Sigaw ko sa kanya. Kalmado si Yang sumagot. Sa 3 taon na iyon, ano sa tingin mo ang nakita ko? Ang mamaysala sa karahasan ay nakakalaya sa loop lang ng 3 buwan dahil sa plea bargain, habang ang biktima ay habang buhay na nagdurusa sa trauma. Ang sala rin sa makaso ng pamamaril ay napapawalang sala dahil sa self-defense, habang ang pamilya namatay ay habang buhay na nagluluksa. Hindi ko nakaya. Nag-aral akong batas para isulong ang hustisya, pero ang realidad ay masyadong malupit. Ang hapakainan noong gabing iyon ay naging isang larangan ng digmaan. Ang pagkadismaya ng aming magulang, ang galit ko, at ang matigas na desisyon ng kapatid ko. Ako si Matthew, isang 38 taong gulang na arkitekto na nagtatrabaho sa Portland. Mayroon akong asawa at 3 anak na babae, si Sofia, 13, si Olivia, 7, at si Emily, 7. Namumuhay kami ng isang ordinaryong middle class na buhay. Dahil sa sinabi ng kapatid ko, tumayo ang asawa ko kasama ang bata. Habang paalis, tahimik na natanong ang panganay kong si Sofia. Papa, bakit gusto ni Tita Lily pumunta sa Pilipinas? Hindi ko alam, anak. Hindi rin maintindihan ni Papa. Mas ligtas ba doon? Dito, hindi tayo pwedeng lumabas mag-isa sa gabi, di ba? Ang tanong na iyon mula sa aking 13 taong gulang na anak ay tumusok sa aking dibdib. Tama siya, itinuro namin sa aming nga anak na huwag lalabas mag-isa kapag dumilim na. Nang kami na lang ni Lily ang naiwan, mahinahon akong naktanong. Seryoso ka ba talaga? Tatalikuran mo ang lahat para sa isang lalaking Pilipino? Hindi lang ito dahil kay Angelo. Natatandaan mo ba ang nangyari noong nakaraang linggo? Yung pamamaril sa harap ng korte? Nandun ang kaklase kong, si Jessica. Tinamaan siyang ligaw na bala sa dibdib? Paano may papatupat ang hustisya sa isang bansa kung saan kahit ang korte ay hindi naligtas? Naalala ko ang insidenteng iyon. Isang nasasakdal na hindi nasiyahan sa hatol ang nakpaputok niyang baril sa harap niyang korte. 2 ang namatay, 5 ang sugatan. Sabi ni Angelo, iba daw sa Pilipinas. Sa loob ng 30 taon, wala pa raw ni isang insidente ng pamamaril sa korte doon. Illegal kasi ang pagmamayari ng baril. Isang bansa kung saan normal lang para sa isang babae na maglakat mag-isa ang alas 10 ng gabi. Pero paano ang lengguwahe? Ang kultura? Hindi ka marunong magtagalog. Ngumiti si Lily ng may kalungkutan. Kuya, alam mo ba? Noong nakaraang taon, 123 katao ang namatay dahil sa baril dito lang sa Portland. Sa siyudad na ito na ipinagmamalaki nating progresibo.
Mas mahalaga pa ba ang wika at kultura kaysa sa buhay? Noong gabing iyon, umuwi ako kasama ang aking pamilya. Sa kotse, sinabi ng asawa ko, may punto rin si Lily. Araw-araw tayong nabubuhay sa takot, di ba? Pero solusyon ba ang iwan ang lahat at pumunta sa ibang bansa? Mula sa likod, nagtanong ang pangalawa kong anak si Olivia. Mama, yung mabata ba sa Pilipinas, nagpa-practice din magtago mula sa baril sa school? Sabay kaming natahimik nga asawa ko. Sa sandaling iyon, napagtanto namin kung gaano ka-abnormal ang kapaligiran kung saan namin pinalalaki ang aming nga anak. Kinabukasan, bago pumasok sa eskwela, nagtanong si Sofia, Papa, bakit kailangan pa nating ihatid at sunduin ni Mama kapag pupunta kami sa bahay ng kaibigan namin? Yung mabata sa Pilipinas na napanood ko sa pelikula, mag-isa lang sumasakay ng bus papuntang school. Kasi medyo delikado dito, anak. Bakit delikado dito? Hindi ako makasagot. Hindi ko masabing dahil ito ang Amerika o dahil ganito na talaga dito. Pagdating ko sa opisina, hindi maalis sa isip ko ang nga sinabi ni Lily. Bilang isang arkitekto, nagdidisenyo ako nga lungsod at espasyo. Ngunit sa bawat gusaling idinidisenyo ko, kailangan kong maglagay ng mga safety features, bulletproof na salamin, emergency exits, mataguan. Sa tanghalian, lumapit ang katrabaho kong si Ethan. Matthew, ang putla mo, may problema ba? Yung kapatid ko, titigil na sa law school para pakasalan ang isang Pilipino. Sumipol si Ethan. Wow, matapang na desisyon, pero naintindihan ko, yung pinsan ko nga, umalis sa Seattle at lumipat sa Canada. Bakit? Sawa na raw siyang makatanggap ngang death threats araw-araw. Nahanap daw ngang isang miyembro ngang nakinasuhan niya ang address ng bahay nila at tinakot siya. Dito, maari kang mamatay sa pagsisikap na ipagtanggol ang hustisya. Nanlamig ako sa sinabi niya. Isang lipunan kung saan ang taong nagtatanggol sa hustisya ay lalong nalalagay sa panganib. Ito ang realidad na aming ginagalawan. Pag-uwi ko, nanonood ngang balita ang asawa ko. May pamamaril na naman daw malapit sa isang eskwelahan. Sa Eugene naman ngayon. Ang Eugene ay 2 oras lang ang layo mula sa amin. Napakalapit. Isang high school student daw ang namatay, 2 ang sugatan, nasangkot daw sa away ng magang. Napaupo ako sa sofa. Lumapit ang bunso kong si Emily at yumakap sa braso ko. Papa, safe ba ang school namin? Halos maduro ang puso ko sa tanong ng aking 7 taong gulang na anak. Dapat ba akong magsinungaling at sabihing safe? O maging tapat at sabihing hindi ko alam? Poprotektahan ka ni Papa? Iyon lang ang kaya kong isagot. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Lily. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa Pilipinas para sa kasal. Pupunta kayo, di ba? Lily, magiging masaya ka ba talaga sa Pilipinas? Narinig ko siyang huminga ng malalim sa kabilang linya. Kuya, nanaginip ako kagabi. Naglalakat daw ako mag-isa sa gabi. Walang alalahanin, walang takot. Pagkagising ko, umiyak ako. Narealize ko na ang panaginip ko ay realidad pala sa ibang bansa. Pakababa kong telepono, tumingin ako sa labas. Tahimik ang gabi sa Portland. Paminsan-minsan, isang patrol car lang ang dumadaan. Posible nga ba ang isang ibang uri ng buhay? Sa unang pagkakataon, tinanong ko ito sa aking sarili. At hindi ko pa alam noon na iyon na pala ang simulang ng pagbabago sa kapalaran ng aming pamilya. 2 linggo matapos ang anunsyo ni Lily, dumating ang unang babala sa buhay ko. Matthew, nabaril si Noah? Biyernes ng hapon, isang nakmamadaling tawa mula kay Ethan. Si Noah ay kaibigan ko mula pa noong high school at may-ari ng isang maliit na coffee shop sa Portland. Ano? Paano nangyari? Road rage. Sa Burnside Bridge, nagaway sila sa lane. Bigla na lang daw bumunot ng baril yung isa. Nanginginig ang makamay ko habang nakmamaneho papuntang ospital. Sa kabutihang palad, sa balikat lang tinamaan si Noah at hindi kritikal ang kanyang kalagayan. Ngunit kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Bumusina lang ako kasi bigla siyang nagchut sa akin. Tapos bumaba siyang otse at tinutukan ako ng baril. Umiyak na sinabi nga asawa ni Noah. Natatakot na akong magmaneho. Hindi mo alam kung sino ang bigla na lang bubunot ng baril. Paglabas kong ospital, tiningnan ko ang balita. Ito na ang 23 kasong pamamaril dahil sa road rage sa Portland ngayong taon. 23.
Nakatira kami sa isang siyudad kung saan 23 beses sa isang taon may namamaril dahil lang sa galit sa kalsada. Pag-uwi ko, isang seryosong mukha ang asawa ko ang sumalubong sa akin. Tumawa ang school ni Sofia. May lockdown drill na naman daw sila sa susunod na linggo. Na naman, pangatlong beses na yan ngayong buwan. Sobra ng stress ang nga bata. Lumabas si Sofia mula sa kanyang kwarto, maputla, papa, yung kaklase kong si Jenna, nagpanic attack habang nakdrill. Akala niya toto na yung putok ng baril. Nanikip ang dibdib ko. Nga batang 13, taong gulang, nakakaroon ng panic attack dahil sa takot sa pamamaril? Normal ba ito? Sofia, drill lang iyon? Mali lang ang posibilidad na mangyari talaga. Papa, huwag kang magsinungaling. Pinapanood ko lahat ng balita. Araw-araw may school shooting sa kung saang lugar. Wala akong masabi. Tama ang anak ko. Noong gabing iyon, nausap kaming asawa ko. Mahal, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Lily. Normal pa ba talaga ang ganitong buhay? Iyan din ang iniisip ko lately. Lalo na tuwing inihahatid ko ang mga bata sa school, pati yung nangyari kay Noah. Isang mundo kung saan pwede kang barilin habang nagmamaneho ka lang. Noong Lunes, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pinagkatiwalaan ako ng isang bagong proyekto sa kumpanya. Matthew, gusto kong ikaw ang mamuno sa proyektong ito. Sabi ngang boss ko sabay abot ng mga dokumento. Ayala Land Green Building Project. Oh, isang kumpanya mula sa Pilipinas. May plano silang magtayo ang isang eco-friendly office building sa Bonifacio Global City at kami ang naatasang magdisenyo. Hindi ko maisip na isang pagkakataon lang na makakrabaho ko ang isang kumpanya mula sa bansang pupuntahan ni Lily. Ang unang video conference ay nakakagulat. 10:00 ng gabi sa Maynila, ngunit nasa opisina pa rin ang team mula sa Pilipinas. Pasensya na po at ginabi na kayo, sabi ko. Tumawa ang project manager na si Ge Santos. Okay lang po? Ligtas naman ang gabi dito sa BGC, kaya walang problema kahit gabihin kami sa pag-uwi. Ang MRT at mga bus ay umaandar pa hanggang hating gabi. Ligtas po ba sa gabi? Oo naman. Minsan, 11:00 ng gabi umuwi ang asawa ko mag-isa. Galing sa gym, pero hindi kami nag-aalala. Kahit tapos na ang meeting, hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya. Ang asawa niya ay naglalakad mag-isa ng 11:00 gabi. Dito, hindi iyon maisip man lang. Habang umuusad ang proyekto, mas naging madalas ang pakikipag-usap ko sa team sa Pilipinas. Mababait sila, profesional, at higit sa lahat, tila relax. Isang araw, nakaroon ako ng pagkataong makausap si Ge Santos ng personal. Z. Santos, ganun po ba talaga kaligtas sa Pilipinas? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dito po kasi, parang pang-araw-araw na lang ang insidenteng pamamaril. Nagulat siya. Anggun problem gan Amerika. Dito po kasi, illegal para sa isang sibilyan ang mag-display ngang baril. Maliban kung pulis ka o sundalo, hindi ka pwedeng magdala ngang baril sa labas. Kung ganon, paano ang krimen? Siyempre po, may krimen din. Pero ang gun crimes, bihira po, noong nakaraang taon. Ang bilang namatay dahil sa baril sa buwang bansa ay wala pa sa 100 at karamihan doon ay aksidente sa pangangaso o away nga kriminal na grupo. Hindi po tulad ng mass shootings. Wala pang 100? Dito sa Portland, higit pa riyan ang namamatay sa baril sa luplang ng isang buwan. Nabalitaan kong may mga anak na babay kayo. Ilang taon na po sila? Tanong ni Ge Santos. 3 po, 13, 10 at 7. May dalawa rin akong anak na babae, 12 at 9. Yung panganay ko, mag-isang sumasakay sa BGC bus papunta sa tutorial center niya. Mag-isa? Kahit sa gabi? Mga 9:00 ang gabi natatapos ang klase niya. Pero umuwi siyang mag-isa. Normal lang po iyon dito. Ang bata ay natututong maging independent. Noong gabing iyon, habang nahahapunan, ibinahagi ko sa pamilya ko ang usapan namin. Talaga? Naglalakat ang mga bata mag-isa sa gabi? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ura! At sumasakay rin ng bus mag-isa. Wow! Gusto ko rin gawin yon. Nakakahiya na pala ding kailangang ihatid sunduin ni na papa at mama. Sumang-ayon si Olivia. O nga, para tayong mga baby. Nag-aalalang sinabi ngang asawa ko. Pero hindi pwede dito. Masyadong delikado. Biglang may breaking news sa TV?
Isang pamamaril ang naganap ngayong hapon sa harap ng Portland Courthouse. 2 ang kumpirmadong patay, 5 ang sugatan. Sabay-sabay kaming natahimik. Sa korte, ang lugar na dapat ay simbolong hustisya. Tumunog ang telepono ko. Si Lily, Kuya, napanood mo ba ang balita? Yung kaibigan kong si Jessica, nandun siya, tinamaan siyang ligaw na bala. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit gusto kong umalis dito? Anong klaseng hustisya ang makakamit mo sa isang bansang kahit ang korte ay hindi naligtas? Pakababa kong telepono. Tiningnan ko ang aking pamilya. Nakikita ko ang takot sa mamatang ang 3 kong anak. Ang paalala sa mamatang asawa ko. Papa, pwede ba tayong pumunta sa Pilipinas para bisitahin sila? Maingat na tanong ang bunso kong si Emily. Sa sandaling iyon, napatanto ko, tulad ni Lily, ang aming pamilya ay nahahanga din ng ibang posibilidad. Isang buhay na walang putok ng baril. Isang buhay kung saan malaya kang makakalabas sa gabi. Isang buhay kung saan ang mga bata ay maaring maklak at mag-isa. Pupunta tayo sa kasal ni Tita Lily. Lahat tayo. Titignan natin kung anong klaseng lugar ang Pilipinas. Biglang nagliwanag ang ngamuhangang nga anak ko. Noong gabing iyon, nag-message ako kay Lily. Pupunta kami sa kasal mo. Buong pamilya. At gusto naming makita kung anong klaseng lugar ang Pilipinas. Agad siyang sumagot. Kuya, magbabago ang buhay niyo. I guarantee it. Noon, hindi ko pa alam kung gaano katotoang nga salitang iyon. Abril 2 Zarafim Sari. Sa wakas ay sumakay kami sa aeroplano papuntang Pilipinas. Matapos ang halos 16 na oras na biyahe, pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay sina Lily at Angelo na may malaking ngiti. Kuya, ate, wow, ang gaganda ng mapamangkin ko. Niyakap ni Lily ang mga bata. Anong sabi ni tita? Tanong ni Sofia. Sabi niya, maganda raw kayo. Maganda means beautiful in Filipino, paliwanag ni Angelo sa matatas na Ingles. Maganda ang unang impression namin. Mas matangkad si Angelo kaysa sa inaasahan ko. Malumanay, at higit sa lahat, punong-punong ang pagmamahal ang tingin niya kay Lily. Habang papunta kami sa Bonifacio Global City, BGC, mula sa airport, hindi maalis ng nga anak ko ang tingin sa labas. Wow, ang tataas ng nga building, sabi ni Olivia. Ito ang sentro ng negosyo sa Pilipinas. Parang maliit na siyudad sa loob ngang isang siyudad, paliwanag ni Angelo. Sa unang gabi namin sa BGC, dinala nila kami sa High Street. Mahigit alas 10 ng gabi pero puno pa rin ng tao ang lugar. Ang ikinagulat ko ay ang mababaeng malayang naglalakat kahit mag-isa. Mama, yung maate, naglalakat mag-isa. Hindi ba sila natatakot? Tanong ni Emily. Gulat din ang asawa ko? O nga, nakapagtataka. Paliwanag ni Angelo, normal lang po iyan dito sa BGC. Siyempre, may malugar pa rin na kailangang paingatan, pero dito, napakaligtas. Bigla, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na eksena. Isang babae ang iniwan, ang kanyang handbag sa isang bench habang pumasok sa isang convenience store sa kabilang kalsada. Bakit niya iniwan? Yung bag niya doon, gulat kong tanong. Tumawa si Lily. Nagre-reserba lang siya ng pwesto. Dito, kahit iwan mo yan, kadalasan walang kukuha. Sa Amerika, hindi iyon maisip. Isang segundo mo lang iwanan ang bag mo, siguradong mawawala na iyon. Kinabukasan, pumunta kami sa isang parke sa Lubeg-Begetse. Nag-arkila si Lily nga bisikleta at nag-enjoy kami sa malawak na daanan. Papa, ang ganda dito, ang lawak at may sariling bike lane. Masayang sabi ni Sofia. Ang pinakagulat ko ay hindi ako nag-alala kahit mauna pa ang nga bata sa pagbibisikleta. Punong CCTV ang paligid at may mga security guard na nakpapatrolya. Ngunit wala silang nga baril. Mama, naihi ako, sabi ni Emily. Samahan kita. Kaya ko na mag-isa. Ayun lang kita na. Sa Amerika, hinding-hindi ko hahayaang pumasok ang 7 taong gulang kong anak sa isang public restroom ng mag-isa. Pero dito, parang okay lang. Maraming pamilya sa paligid at payapa ang atmosfera. Sasama ako sa iyo, sabi ni Sofia sabay hawa sa kamay ng kapatid. Habang pinapanood ko silang tumatakbo papuntang banyo, sinabing asawa ko, nakapagtataka. Bakit kaya hindi ako gaanong nag-alala dito? Para sa hapunan, dinala kami ni Angelo sa Uptown Mall, isang lugar na puno rin ng kakabataan. Kahit pasado alas 11 ng gabi, buhay na buhay pa rin. Wow, maka-estudyante po ba silang lahat?
Tanong ni Olivia. Karamihan po, mga college students. Pagkatapos ng klase, gumagala kasama ang mga kaibigan, paliwanag ni Angelo. Habang nanonood kami ng isang street performance, isang grupo nga babaeng estudyante ang dumaan. Malapit ng mag-alauna nga madaling araw, pero relax sila at nagtatawanan habang naglalakad. Maganyang edad, sa ganitong oras. Hindi makapaniwalang sabi ng asawa ko. Noon, malungkot na sinabi ni Sofia, sana ganyan din ako. Makagala kasama ang makaibigan ko sa gabi. Kumirot ang dibdib ko. Isang normal na hiling ng isang 13 taong gulang ang makasama ang makaibigan. Ngunit hindi namin iyon may bigay dahil sa kaligtasan. Sa ikatlong araw, bumisita kami sa pamilya ni Angelo. Malugod kaming tinanggap ng kanyang magulang. Welcome! Pagod siguro kayo sa bayahe, bating ang nay ni Angelo sa medyo pautal-utal na Ingles. Habang nanananghalian, natanong ang tatay ni Angelo. Marami daw pamamaril sa Amerika. Tama, napapanot namin sa balita. Opo. Sa tuto lang, palaki kaming nakaalala dahil dun tapat kong sahod. Mabuti pa dito sa Pilipinas, walang ganoong alalahanin. Kung dito lalaki ang gaapo ninyo, magiging ligtas sila. Hindi iyon parang biro. Pagkatapos kumain, niregaluhan ng nanay ni Angelo ang maanak kong baro saya. Habang pinapano ko silang masayang-masaya sa kanilang kasuotan, naisip ko, paano kaya kung dito na kami tumira? Naging maganda ang kasal ni Lily. Isang paadiriwang na pinahalo ang tradisyong Pilipino at kanluranin. Ngunit noong hapong iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang sumakit ang tiyan ni Olivia. Mama, ang sakit ng tiyan ko. Umiyak na sabi niya, baka hindi siya hiyang sa kinain niya kahapon. Nag-aalalang sabi ngang asawa ko, may lagnat din yata siya. Mabilis na kumilaw si Angelo. May magandang ospital dito malapit. Tara na. Kung sa Amerika ito, unang maisip ko ang bayarin sa emergency room. Kahit may travel insurance kami, napakalaki pa rin gastos sa ospital sa Amerika. Sa loob ng 10 minuto, nakarating kami sa St. Luke's Medical Center, Global City. Nagulat ako dahil halos walang tao sa waiting area ng ER. Isang doktor ang nagtanong sa Ingles at agad sinimulan ang pagsusuri. Acute gastroenteritis. Isang IV drip at gamot, gagaling din siya agad. Sa loob ng 1 oras at kalahati, tapos na ang lahat. Mukhang gumaan na rin ang pakiramdam ni Olivia. Makano po? Nangingini kong tanong. 15 piso po. 13, 0. Halos 280. Sandali akong hindi makapaniwala. Di sa 2017? Para sa ER treatment? Opo. Medyo mataas po yan kasi dayuhan kayo at walang local insurance. Mataas daw? Sa Amerika, ang isang pagpunta sa ER ay abutin ngang hindi bababa sa 2,000. Kung may mga test pa, madaling abot ng 5,000. Kasama na po ba lahat diyan? Consultation, tests, gamot? Opo, kasama na po lahat. Hindi ako makapaniwala. Wala pa sa 1,10 gram presyo sa Amerika, nakakuha kaming ang bilis at magili na serbisyo. Paglabas namin ng ospital, pinakmasdan kong mabuti ang gusali. Bilang isang arkitekto, interesado ako sa disenyo. Maluwa na istruktura, malalaking bintana na pinapasok ang natural na liwanag at mga pahingahan sa iba't ibang lugar. Ang disenyo nga ospital dito ay very human, sabi ko. Paliwanag ni Angelo, ang mabagong tayong ospital po dito ay binibigyang diin ang healing environment para maging comfortable ang mga pasyente. Kinabukasan, hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Nagpaalam ako kay Lily at naglakat-lakat sa BGC para obserbahan ang urban design. Kuya Matthew, narinig niyo na po ba ang Chepetet? Tanong ni Angelo habang sinasamahan ako. Crime prevention through environmental design. Alam ko. Sinusubukan din naming i-applyan sa Amerika. Pero dito sa inyo, parang standard na sa mga bagong development. Ipakikita ko po sa inyo. Dinala ako ni Angelo sa isang bagong residential area sa BGC. Ang nakita ko ay nakakagulat. Iba ang disenyo nga kalsada. Halos walang dead end at lahat ay konektado. Malapit ang pagitan nga posteng ilaw kaya walang madilim na lugar at ang CCTV ay nakalagay sa mga lugar na walang blind spot. Tingnan niyo po. Kahit ang walking pass sa parke, dinisenyo para laging may 2 o higit pang exit na nakikita, paliwanag ni Angelo, para magkaroon ng natural surveillance. Eksakto. At tingnan niyo ang pagkakayos ng mga gusali. Ang bintana ng tsono ay nakaharap sa kalsada, kaya natural na may nagbabantay sa labas.
Sa Amerika, iniwasan ang ganitong disenyo dahil sa privacy. Ngunit ang resulta ay mga isolated at mapanganib na espasyo. Ayun po ang eskwelahan ng mapamangkin ko, turo ni Angelo sa isang elementary school. Nagulat na naman ako sa disenyo. Sa halip na matataas na pader, transparent na bakod ang nakapalibot, kaya nakikita ang loop mula sa labas. May guwardiya sa gate, pero walang metal detector o armadong security. Nasaan po ang shelter para sa active shooter? Hindi ko na malayang naitanong. Nagulat si Angelo. Shelter po para sa baril? Wala po kaming ganun, hindi po kailangan. Nanikip ang dibdib ko. Isang eskwelahan na hindi kailangan ng active shooter drills. Ang eskwelahan ng mga anak ko ay may mga espesyal na kwartong idinisenyo para hindi tablan ng bala. Pero may earthquake drills po kami. Ang natural disasters, hindi natin mapipigilan, dagdag ni Angelo. Natural na sakuna at karahasan ng tao. Sa Pilipinas, ang una lang ang kailangan nilang masyadong ipag-alala. Sa Amerika, mas malaking banta ang huli. Noong hapon, naglibot kami sa mga high-end na tindahan sa BGC. Bilang arkitekto, may napansin na naman ako. Ang gusali dito, puro tindahan sa ground floor. Opo, kadalasan dito, commercial sa baba tapos residential o opisina sa taas. Para laging may tao sa kalsada. Ang eyes on the street ni Jane Jacobs na isa katuparan sa natural na paraan. Ang isang kalsadang laging may tao ay isang safety feature sa sarili nito. Bakit kaya hindi natin magawa ito sa Amerika? Buntong hininga ko? Hanggat may baril, impossible po iyan, sabi ni Angelo. Kahit gaano kaganda ang disenyo, isang bala lang, sisirain nito ang lahat. Noong gabi, nagsama-sama ulit kami. Magaling na si Olivia. Papa, may bago akong kaibigang Pilipino. Masayang sabi ni Sofia. Talaga, kumusta? Nagbabasketball kami sa park, tapos sabi nila, sali kayo. Hindi kami masyadong nakaintindihan, pero masaya. Sumali si Olivia. Yung nga batang Pinoy, marunong din mag-English ng konti. Tapos gumamit kami ng translation app. Pero, sabi ni Emily, wala silang kasamang papa o mama. Mga bata lang. Mga edad. Kasi edad ko. Mga 7 o 8. Mga batang 7, taong gulang, naglalaro sa parke ng walang magulang sa Amerika. Maaari kang i-report for child neglect dahil diyan. Mama, gusto ko rin ang ganyan. Gusto kong lumabas kasama ang mga kaibigan ko. Kami-kami lang, sabi ni Sofia. Tumingin sa akin ang asawa ko. Alam kong pareho kami ngang inisip. Sana maranasan din ng anak natin ang ganitong kalayaan. Pauwi sa hotel, tahimik na lumapit si Lily. Kuya, kumusta? Ngayon, naiintindihan mo na ba ang desisyon ko? Oo, lubos kong naiintindihan. At nainggit ako. Kaya mo ring pumunta dito, kuya, para sa mga bata. Pero ang trabaho ko, nakikipagtrabaho ka na sa Ayalalan, di ba? May pakakataon. Ang mahalaga ay ang desisyon. Noong gabing iyon, habang nakahiga, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang lahat ng nakita namin. Ligtas na mga kalsada, malayang nga bata, makatuwirang sistema nga kalusugan, at isang lipunang walang baril. Posible nga ba na magsimula kami ng bagong buhay dito? Gumulong ang asawa ko at bumulong gusto ko. Para sa mga bata, pareho kami ng nararamdaman. Ngunit may mapraktikal na problema pa. Subalit kinabukasan, isang pahiwatik ang dumating na hindi ko inaasahan. Sa huling araw ng iming pabisita, niyaya ako ni Angelo na mausap. Kuya Matthew, kung may oras po kayo, gusto ko sanang makapit tayo. May gusto po akong sabihin. Interesado akong malaman kung anong klaseng tao ang mag-alaga kay Lily. Nakita kami sa isang coffee shop na may tradisyonal na Pilipinong disenyo. Tahimik at perpekto para sa pag-usap. Kuya Matthew, una po sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin. Dahil sa akin, malalayo si Lily sa kanyang pamilya, seryosong sabi ni Angelo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Desisyon iyon ni Lily. Kahit na po, bilang isang pamilya, alam kong hindi madali, lalo na bilang isang ama na may mga anak na babay. Naalala ko, ama rin siyang galawang babay. Bilang kapwa-ama, siguro ay makakaintindihan kami. Bakit hindi ka na lang nanatili sa Amerika? Sa Fahad mo sa environmental engineering. Siguradong maraming oportunidad dong. Natahimik si Angelo saglit. Noong 2023, nasa UC Berkeley ako para sa aking doctorate. Isang gabi, habang naglalakad pawi sa dorm mula sa lab,
May lumabas na lalaki mula sa likod ko na may baril. Ibigay mo ang wallet mo, sabi niya. Grabe. Naibigay ko ang wallet at nakatakas ako, pero pagkatapos nun, bago ang lahat. Natakot na akong ma-overtime sa lab. Palagi na akong lumingon sa likod ko. Sabi ng isang kaibigan kong Amerikano, masasanay ka rin. Ganyan kaming lahat nabubuhay, dumilim ang mukha ni Angelo. Mas nagulat ako sa sinabi niya. Na normal lang pala na maging pang-araw-araw ang ganitong takot. Dun ako nagdesisyon, pagkakuha ko ng PhD, uwi agad ako sa Pilipinas. Wala ka bang pinagsisisihan? Wala po. Lumaki ako na normal lang para sa mga kapatid kong babae na umuwi mag-isa galing eskwela. Gusto kong maranasan din ng maanak ko ang ganong kalayaan. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pera. Lubos akong sumang-ayon. Ang aming pag-usap ay napunta sa pagpapalaki ng anak. Kuya Matthew, nakita ko po ang reaksyon ninyo sa loob ng 1 linggo. Iyan po ang tinatawag na pre-migration symptoms. Pre-migration symptoms? Opo. Una, culture shock. Sunod, pahanga. Tapos, ang pag-isip na, sana ang gaanak ko rin. At panghuli, ang seryosong pag-isip. Nasa huling yugto na po kayo. Nahuli niya ako. Pero hindi ko may tatanggi. Problema ang trabaho. Hindi ko basta-basta maiwan ang architectural firm ko. Kuya Matthew, kailangan din ng Pilipinas ng maarkitekto. Lalo na ang maeksperto sa safety design. At nakikipagtrabaho na kayo sa Ayala Land. May koneksyon na kayo. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng isang international school. Maraming magagandang international schools dito sa Maynila. Pwedeng doon muna sila magsimula. Mas mura ang tuition kumpara sa private school sa Amerika. Habang lumalalim ang usapan, nakikita ko ang isang posibleng realidad. Bago kami matapos, naging seryoso ang mukha ni Angelo. Bilang isang ama, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak ay isang ligtas na kapaligiran. Mahalaga ang pera at edukasyon, pero walang hihigit sa isang kapaligiran kung saan sila lalaki ng walang takot. Tumago sa puso ko ang masalitang iyon. Alam niyo po ba ang pinakakinatatakutan ko sa Amerika? Tanong niya. Ang isipin kung paano ko papalakin ang mga anak ko sa gitnang baril, droga at karahasan. Kaya umuwi ako. Kahapon, nakita ko ang mga anak ninyo na nakikipaglaro sa mga batang Pilipino. Walang alalahanin. Malayang tumatakbo. Iyon po ang normal. Isang normal na impossible sa Amerika. Inabot niya sa akin ang kanyang business card. Kung seryoso po kayong mag-isip, tawagan niyo lang ako. Ipapakilala ko kayo sa mga kakilala ko. Pabalik sa hotel, magulo ang isip ko. Ang paglipat sa Pilipinas ay hindi na isang malayong pangarap, kundi isang posibleng realidad. Pagpasok ko sa kwarto, nakita kong malungkot ang mabata habang nag-empake. Aalis na ba talaga tayo? Malungkot na tanong ni Emily. Papa, babalik pa tayo di ba? Tanong ni Olivia. Babalik tayo. Promise Inilahat ni Sofia ang kanyang pinky finger. Habang ikinakabit ko ang sarili kong daliri, naisip ko, baka sa susunod, hindi na para bumisita, kundi para manirahan. Sa airport, lumapit si Angelo. Kuya Matthew, tandaan niyo po. Walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng inyong nga anak. Pagupo sa eroplano, lumingon ako. Ang maningning na ilaw ng NAIA at ang skyline ng Maynila sa di kalayuan. 1 linggo lang ang nakalipas, isa lang itong dayuhang siyudad. Ngayon, isa na itong lupain ng posibilidad. Makakabalik kaya kami? Ngunit ang sagot sa tanong na iyon ay darating ng mas mabilis at sa isang mas kalunos-lunos na paraan kaysa sa aking inaasahan. 1 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik kami. Bumalik kami sa dati, pero iba na ang tingin ko sa lahat. Araw-araw tinitingnan ng mga anak ko ang malitrato nila sa Pilipinas. Habang kami nga asawa ko ay lihim na nasasaliksik tungkol sa paglipat. Isang bayarnas ng gabi noong Mayo 2025, tumunog ang telpono. Matthew, buksan mo ang TV. Bilis! Sigaw ni Ethan. Breaking news. Pamamaril sa Lubing Lloyd Center, shopping mall sa Portland. 7 kumpirmadong patay, 15 sugatan. Halos tumigil ang puso ko. Ang Lloyd Center ay 15 minuto lang mula sa amin. Madalas kaming pumunta doon. Si Noah. Nandun si Noah. Humahagulgol na sabi ni Ethan. Bumibili ng gamit para sa coffee shop. Hindi ko siya makontak. Nag-focus ako sa balita. Kaguluhan. Mga pulis. Ambulansya. Mga taong sumisigaw. Mahal, anong nangyayari? Tanong ang asawa ko.
Dalhin mo ang mabata sa kwarto. Ngunit huli na, nakita ni Sofia ang TV. Papa, di ba yan ang Lloyd Center? Kakapunta lang natin diyan last week. Tumunog ulit ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Mr. Matthew po ba? Mula po ito sa Portland General Hospital. Nasa AR po, si Mr. Noah Jameson. Buhay ba siya? Opo, pero kritikal ang kanyang kondisyon. Pumunta po kayo agad. Paglabas ko, hinabol ako nga asawa ko. Nabaril si Noah. Pupunta ako sa ospital. Mag-ingat ka. Pagdating ko sa ospital, para itong isang war zone. Puno nga biktima at kanilang pamilya. Isang doktor ang lumapit. Malubha po ang taman niya sa tiyan. Kasalukuyan, siyang inoprahan. Sa waiting room, nakita ko si Ethan. Pangalawang beses na to, Matthew. Pangalawa na siyang nabaril. Anong klaseng bansa to? Sa TV, inanunsyo na ang listahan ng nga namatay. May sumigaw. Tiningnan ko ang listahan sa telepono ngang isang lalaki. Nanlambot ang tuhod ko. Olivia Chen, 28. Ang kaibigan naming si Olivia. Kakakasal lang niya noong 1 taon. Impossible, sabi ni Ethan. Sabi niya, bibili siya ng regalo para sa first wedding anniversary nila. Isang 28, taong gulang na babay, namatay habang bumibili ng regalo para sa anibersaryo. Realidad ba ito? Pagkatapos ng 3 oras, natapos ang operasyon ni Noah. Ligtas na siya. Pag-uwi ko alas 2 kang madaling araw, naghihintay ang asawa ko. Ligtas si Noah, pero si Olivia. Tumango ako. Napahagulgol siya. Narinig namin ang ngayabag sa hagdanan, si Sofia. Mama, Papa, anong nangyari? Si Tita Olivia mo. Nasa langit na. Umiyak si Sofia. Bakit? May ginawa ba siyang masama? Wala, anak. Nasa maling lugar lang siya sa maling oras. Anong ibig sabihin nun? Masama bang pumunta sa mall? Hindi ako makasagot. Paano ko ipapaliwanag ang mundong ito sa isang 13 taong gulang? Lumabas si Olivia? Bakit umiyak si ate? Si Tita Olivia. Namatay daw. Hindi niya maintindihan. Lumabas din si Emily. Natatakot ako. May narinig akong putog ng baril. Hindi, anak. Tunog lang iyon ng kotse. Sabi ng asawa ko. Pero nanginginig pa rin si Emily. Papa, paano kung barilin din tayo? Tulad ni Tita Olivia? Sa sandaling iyon, may naputol sa loop ko. Isang 7, taong gulang na nabubuhay sa takot na baka siya barilin. Ito ba ang mundong iwan namin sa kanila? Nang matulog na ang mga bata, naupo kami sa kusina. Hindi ko na kaya. Sabi ng asawa ko, Matthew, seryoso na tayong mag-usap tungkol sa paglipat sa Pilipinas. Para sa mga anak natin, ayokong maranasan nila ang nangyari kay Olivia. Noong gabing iyon, hanggang sa pagsikat ng araw, nakplano kami. Kinabukasan, tinawagan ko si Angelo. Angelo, si Matthew too? Seryoso na kami sa paglipat sa Pilipinas. Pwede mo ba kaming tulungan? Siyempre, kuya. Anong nangyari? Yung kaibigan namin, namatay sa mall shooting. Hindi na kami pwedeng manirahan dito. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Naintindihan ko. Tutulungan ko kayo sa lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ang libing ni Olivia, nagsimula na ang aming paghahanda. Kinausap ko ang boss ko na sa aking gula ay nag-alo. Bakit hindi ikaw ang mamuno sa pagtatayo ng ating Manila office para sa Ayala Project? Isang sinak ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang maaraw. Nag-interview ako online sa isang architectural firm sa Pilipinas. Naghanda ng school records at nag-asikaso ng visa. Isang gabi, kinausap namin ang mga bata. Mga anak, may mahalaga kaming sasabihin. Lilipat na tayo sa Pilipinas. Talaga? Nanining ang mata ni Sofia. Oh, mga 2 o 3 buwan mula ngayon. Yehe! Sa wakas, makakapunta na tayo sa isang ligtas na lugar. Sigaw ni Emily. Napakasakit pakinggan ang mga salitang iyon mula sa isang 7 taong gulang. Inayos namin ang aming nga gamit. Bawat kahon ay puno nga alaala. Sa aming farewell party, lumapit si Noah na naka-wheelchair pa. Matthew, mag-ingat ka doon. At ipakita mo sa amin kung ano ang itsura ngang isang normal na buhay. Sa araw ngang aming pag-alis, habang paalis na kami, sinabi ngang kapitbahay namin, ingat kayo, nakakaingit, sana kami rin, balang araw. Sa kotse papuntang airport, masaya ang nga bata. Ano kaya ang una nating gagawin sa Pilipinas?
Tanong ni Olivia. Magbabike sa BGC, sigaw ni Emily. Gusto kong gumala sa gabi kasama ang nga kaibigan ko, sabi ni Sofia. Nga simpleng pangarap na imposible dito. Pagdating namin sa Naiya, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito pagbisita. Ito na ang simula ng aming bagong buhay. Sinalubong kami ni Lily at Angelo na may malaking welcome to the Philippines, Matthews family, na banner. Kuya, ate, sa wakas, nandito na kayo, sabi ni Lily. Nangingilit ang luha. Tita, dito na kami titira. Masayang sabi ni Sofia. Ang aming pansamantalang tirahan ay isang tsondo sa BGC na may tanawin ng siyudad. Mas maganda pa sa inaasahan namin. Sa unang gabi, naglakad kami papunta sa isang restaurant, 9:00 ng gabi. Proligtas. Habang kumakain kami, sinabi ni Lily, bukas, magiging busy tayo, pagrehistro, bank account, school ng bata. Pauwi namin, hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Papa, safe na ba talaga tayo dito? Oh, anak, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa baril dito. So, hindi na natin kailangan make practice magtago? Hindi na. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At sa ngiting iyon, alam kong sulit ang lahat. Isang buwan ang lumipas. Nagsimulang magbago ang nga bata. Naging mas masayahin at mas may tiwala sa sarili. Si Sofia, may mga kaibigan ng Pilipino. Si Olivia, nag-enjoy sa kanyang art class. At si Emily, hindi na nananaginip ng masama. Papa, masaya ko kasi wala ng putok ng baril dito. Sabi niya isang araw. Naging maayos din ang aking trabaho. Nagsimula na ako sa isang kumpanya sa Pilipinas habang tinutuloy ang proyekto para sa dati kong kumpanya. Isang Sabado ang gabi, nagbibisikleta kami sa BGC. Gabi na propuno pa rin ng tao ang parke. Ito na ang buhay na hinahanap namin. Simple, ligtas, at walang takot. Mahal, tama ang desisyon nating pumunta dito, sabi ng asawa ko. Habang tinitingnan ko ang skyline ng BGC, sumagot ako. Oh, tama talaga. Biglang sumigaw si Sofia. Papa, Mama, sa susunod na linggo, manunod kami ng sine nga kaibigan ko. Sa gabi. Anong oras? Mga 7 p.m. Uwi, akong ganiyan p.m. Magisa, sa kaing BGC bus. Isang bagay na hindi ko kailanman maisip sa Amerika. Isang 13, taong gulang. Manunod ng sine sa gabi at uwi mag-isa. Sige, mag-ingat ka, sagot ko. Nagulat siya. Talaga, pwede? Oh anak, ligtas naman dito. Nagtatalon si Sofia sa tuwa. Yes, sa wakas, parang tunay na teenager na ako. Ito ang pinakamagandang regalo na naibigay namin sa kanila. Ang karapatang mamuhay ng malaya. Ang isang kapaligiran kung saan sila lalaki ng walang takot. Pawi, hinipitan ni Emily ang hawa sa kamay ko. Papa, hindi na mangyayari yung tulad kay Tita Olivia, di ba? Hindi na, anak. Hindi na mangyayari iyon dito. Mabuti naman. Panatak na ako. Ang kapanatagan na nararamdaman ng isang 7 taong gulang. Sapat na iyon para masabi kong tama ang lahat ng aming desisyon. Noong gabing iyon, habang tulog na ang lahat, lumabas ako sa balkonahe at pinakmasdan ang nga ilaw ng BGC. Tumunok ang telepono ko. Si Ethan. Matthew, kumusta na? Ayos lang. Kayo diyan? Magaling na si Noah. At kami. Naghahanda na rin gumalis. Saan kayo pupunta? Si Noah, sa Hawaii. Ako, iniisip ko ring pumunta diyan sa Pilipinas. Masyado nang nakakatakot dito. Pakababa kong telepono, naisip ko. Gaano pa karaming tao ang kailangang umalis? At kailan kaya muling magiging ligtas ang Amerika? Ngunit ang mahalaga ngayon ay hindi iyon. Ang mahalaga ay ligtas ang aking pamilya at ang aking nga anak ay malayang nangangarap. Olivia, nagtagumpay kami. Natakbuhan namin ang ligtas na buhay na pinangarap mo. Sa aking puso, napasalamat ako sa aming bagong buhay habang binabati ang aking kaibigan sa langit. Inyong narinig ang isang pambihirang kwento ang isang pamilya na naglakbay para sa kaligtasan. Ang matapang na desisyon ni Lily ang naging daan para mailigtas ang kanyang pamilya at ngayon, ang 3 makakapatid ay lumalaki ng malaya at walang takot. Ito ay isang nakakaantik na tunay na kwento na nagpapakita na minsan, ang paiwan sa lahat ay ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal. Kung naanti kayo ng kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at I like ang aming channel
At para may pakalat ang tungkol sa isang bansang mapayapatulad ng Pilipinas, pakishare ang video na ito. Makita-kita tayong muli sa susunod na makabakbak damdaming kwento. Maraming salamat.